Look, anong ginawa ko? Alam nyo ba, dito ako kumakain sa toilet. Unique, no? Tingnan nyo guys, ginawa kong upuan yung toilet bowl, tapos dito ako nagkakape. Nag-tea time. Wait lang. Kainin ko muna ito at mamaya ko i-explain bakit dito ako kumakain. Diba? Ay, pape-pape, nakain ko na. Nagkakape ako. Tapos dito na ako umupo. Kasi, may iniiwasan ako eh. Kahit wala dito si Amo, patago pa rin tayo. Wala namang problema kay Amo, pero ikaw na lang mahiya ba? Kasi syempre, alam nyo ba, dito sa Hong Kong, yung mga tao dito hindi mahilig magkain. Hindi mahilig mga snacks, hindi sila mahilig. Kung kakain man sila is kunti lang. Ito, like nito, is isang cupcake. Yung kakainin nila is kalahati lang. Napaka-ano nila, lalo na pag carbs. Ayaw ni, alam, ano nga sila ha? Health cushion, ang tawag dun. Basta, maingat sila sa health nila. Hindi sila basta-basta kumain ng sobra ng mga carbs, lalo na yung rice. Kaya dito sa Hong Kong, sobrang precious ng rice. Which is mahal naman talaga ang rice dito, pero para sa kanila, para bang gold yung kanin sa kanila because maraming mga amo dito na nagre-reklamo dahil nga, syempre, we as Filipino, di ba, rice is life. Namamangha yung mga amo. Bakit daw yung bigas nila madaling maubos? Yung mga amo na may mga Filipino na helper. Kasi syempre, di ba, kapag tayo hindi sanay na hindi kumakain ng rice, ay yung talagang kainan, kung anuhin natin talaga is, masama naman talaga kumain ng maraming rice. Pero hindi uso yan sa atin sa Pilipinas, di ba? Dito ko lang yan nalalaman na ganun sila kalimit kumain ng rice. Siguro mga 3/4 ng bowl or minsan may iba 2 kutsara lang, 3, like kay Amo 2 kutsara lang talaga yung kanin niya. Kasi yung mga amo dito, mas marami yung kinakain nilang ulam at saka gulay. Yun sila. Hindi sila makanin. Natatakot sila kumain ng maraming rice paulit-ulit. Kasi alam nyo ba, dito sa amin, dito sa bahay ni Amo ha, ilang months na ako to, mag 6 months. Ay, 6 months na, December, January, February, March, April, May. Ay, mag 5 months. Wait lang. Yeah. Bulok. December, January, February, March, April, May. So, 5 months ako dito. Yung bigas, nung pagdating ko dito is paubos na yung bigas nila. So, kakabili lang bigas. So, until now, marami pang tira sa 5 kilos. Biruin nyo, yung 5 kilos nakatagal ng 5 months. Halos more than 5 months na. Isa atin sa Pilipinas, di ba, yung isang, di ba, kung marami tayo sa pamilya is halos kada saing natin is 1 kilo. Tapos every meal pa yun ha. Breakfast, lunch, dinner. O, isang araw, 3 kilo na kaagad kapag big family kayo. Kung kunti man, half. Or, may labo din to 1/4. So, every meal, ilang beses tayo kumakain isang araw. 3 beses. So, maksaya talaga sa rice. Kaya, dami ko nakikita mga post dati na, nagre-reklamo yung mga amo dun sa mga helper nila dahil nga mabilis lang maubos yung rice. Hindi naman sa nagkukuripot sila. Kung talagang maintindihan natin, yung ugali talaga ng mga incheck is umiiwas sila kumakain ng rice. Kaya minsan gabi lang sila kumakain ng rice. Mostly noodles din sila. Alam nila man nila na yung noodles carbs din. Pero mas worse kasi yung rice, di ba? Mas tawag yun? Basta yun na yun. Yun na yun. Kaya ako, nasanay na rin ako na hindi kumakain ng rice. Minsan lang din. Pero minsan hinahanap ko rin talaga kasi minsan parang ang sarap kumain ng rice. Yun, nasasanay na lang din ako na niiwas-iwasan yung rice. Pero, in fairness, mataba pa rin ako. Kasi, syempre, mahilig ako kumain ng bread. Like nito, o kinain ko. Actually, nag-diet sana ako. Ikaso, binigyan ako libre naman ito. Binigay ng
kapamilya ng amo ko dito lang sa baba. Ka-floor, ay ka-same building lang niya. Pinababa ako kanina at pinakuha yung bread. At binigyan ako. So, dahil patapos na yung kinain ko, tapos, inom ako ng kape, sasagutin ko na kayo. Bakit? Nandito ako sa trono. Nandito ako sa banyo ko. Yung banyo ko dito is, pag may bisita kami, pwede din gamitin ng guest. Nasa labas lang ng kwarto ko. Yung kwarto ko is dun banda. Tapos ito sa harap is guest room. So, isang toilet lang kami. Kung may guest, kung may bisita si ma'am. Tapos dito sa labas is toilet ito sa mga bisita. Tapos sa akin, dito talaga ako naliligo. Ito yung shower room ko. Diyan ako na si shower. So, ginawa ko na rin dito sa may lababo, ginawa ko na ng table ko. Kainan. Hindi dito ako tumatago guys kasi naiilang ako dun sa camera kasi yung bahay namin is open kitchen. Kumbaga, living room dito, tapos kitchen dito. So, tapos sa harap ng kitchen, dito ako, kitchen. Tapos harap, nakafocus yung camera. So, syempre naman guys, iniwasan ko rin ano masabi ni amo. Kahit wala dito si amo, syempre, mamumonitor niya ako sa camera. So, makikita doon guys na kakain tayo. Kasi hindi uso dito yung snack. Kumakain nga sila, o may tea time sila, pero sobrang kunti lang. Diyos ko. Sa iba kasi sa atin, yung pagkakain tayo, di ba? Ganito. Kaya, shit. Wala, sorry. Kaya, ito yung sagot. Kaya dito ako naupo, ayan. Nakakadiri. Hindi naman siya nakakadiri kasi syempre, sobrang linis din naman ng, ayan, nilabas ko pa yung toothbrush ko kasi nagtutoothbrush ako. Di ba? May pa-flower pa ako dito sa sink. Sobrang linis. Itong basura ko, mamaya lilipitin ko to. Di ba? Yan. Akala niyo planggana yan, ayan. Ano yan dito? Lababo. Show. Susog kamay. Di ba? Unique! Kaya, be wise na lang. Kakahiya kasi, di ba? So, ako na lang talaga mag-a-adjust. So, be wise na lang kung gusto mong kumain ng extra na kakainin. Kasi wala talaga dito, walang budget yung snacks. So, wala sa amo yan. Depende, may ibang amo naman galanti sa food. Pero, simula nung nalumipat ako dun dati sa amo ko, tas next amo, wala din, hindi uso yung merienda. Until dito, wala, hindi uso. Sa ano ka lang, mag-provide ka sarili mo. So, nakakahiya naman. May market money naman. Pero, syempre, ikaw na lang mahiya. So, di ba? Di ba lang ako magtiis? Di ba lang, dudukot ako sa sarili kong pera kung may gusto akong kainin, may gusto akong bilhin. Kasi, ang hirap din nun kapag bili ni amo. So, syempre, pagbilang niya yun, so makikita niya na ilan yung nakakain mo. So, kung ikaw naman ang bumili, di ba? You are free to eat as long as you want. Charot. So, free ka. Walang limit. Kung ilan yung peraso niyang kakainin mo. So, wala man nakikialam kasi ikaw ang bumili. Sa iyo yun eh. So, yun lang po. So, ang title. Katulong sa Hong Kong, ginawang kitchen. Dining table ang dito lababo. Sa toilet, kumain. Patay si Inday. So, yun lang guys. I hope you like this video. And if you haven't subscribed yet to my channel, baka naman pasuyo pa subscribe at pakilike na rin ang video na to. Bye! Maraming salamat and see you for my next vlog. Constr Gina Vlog. Bye!